Roger! Ano bang katangahan to? Ibinenta mong bahay natin sa Maynila para sa bulok na mansyon na to? Tingnan mo nga, nasa taas pa ng bundok. Seryoso ka ba dito? Hoy babae, pera ko ang ginastos ko dito. Yung bahay sa lungsod, ako ang nagpundar nun. Wala kang karapatang questionin ang mga diskarte ko sa buhay kasi ako ang nagpapalamon sa inyo. Ano sabi mo? Ang yabang mo ah. Kung ayaw mong nayayabangan, manahimik ka. At kung ayaw mo dito, pues umalis ka. Hindi kita pipigilan. Pera ko ang lahat ng ginagastos ko. Yan ang lagi mong itatak dyan sa kukote mo. Sana naman pumili ka ng maayos na bahay, hindi yung ganitong itsura. Bukod sa luma na, para nang dinaanan ng 10,000 digmaan. Tingnan mo nga itong mga dingding oh. Puro tisa na, halos malagas. At saka, amoy lupa. Bakit dito pa? At saan mo gusto? Doon sa dati nating bahay? Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang mga pinaggagawa mo doon habang nasa trabaho ako? Alam ko, Telma. May lalaki ka. At yun ang hindi mo maiwan. Ginagawa mo lang dahilan ng itsura ng mansyon na to para makumbinsi mo ko na bumalik sa lungsod. Huwag mo nga akong akusahan ng ganyang mga kababawan. Baka nakakalimutan mo na kung hindi tayo ipinagkasundo ng mga magulang natin, hindi naman ikaw ang makakatuluyan ko. Napakamalas ko at ikaw ang napangasawa ko eh. Ang hina ng diskarte mo sa buhay, palagi kang palpak. Wala ka nang ginawang tama. Tignan mo to oh. Sa tingin mo ba magandang investment tong binili mong bahay? Patawa ka. Sapakin kaya kita nang matigil ng pagbubunganga mo. Pumasok na tayo sa loob na makapaglinis na tayo ng bahay. Mama, Papa, tignan nyo oh. May kapitbahay po tayo. Hoy, ikaw Rafael. Tumigil ka nga dyan sa kakaturo mo. Baka mamaya mabati ka pa ng kung ano dyan. Wala tayo sa syudad. Alam mo ba na sa mga lugar na ganito ay maraming multo saka mga maligno? Tse, tumigil ka nga dyan. Ayos ka rin talagang ama no? Pati anak mo tatakutin mo ng ganyan? Nakakainis ka na talaga. Ay, bakit ba kasi tayo nandito? Bakit kailangan nating lumipat sa ganito kapangit na lugar? Ano aasahan natin dito? Ang dami kalat, puro alikabok. Tapos tong bahay, luma na talaga at bulok. Gusto ko ng sagot, Roger ah. Bakit ba talaga tayo nandito? Maghintay ka lang, Telma. Malalaman mo din ang lahat sa tamang panahon. Basta sinasabi ko sa'yo, hindi lahat ng bagay ay tungkol lang sa ganda. Minsan ang halaga ng isang bagay ay nasa kung ano ang hindi mo pa nakikita. Habang nag-uusap si Thelma at Roger, may biglang sumulpot na babae sa kanilang likuran. Walang galang na po sa inyo. Kayo po pala yung bagong lipat dyan sa mansyon. Ako nga po pala si Nerissa. Diyan ako nakatira sa kubo malapit sa inyo. Anong pakialam ko? Close ba tayo? Hoy, ano ka ba, Telma? Nakakahiya sa kapitbahay natin. Ang gaspang ng ugali mo. Okay lang ako. Pasensya na. Hindi yata magandang mood ng misis mo. Pasensya ka na, Nerissa ha. May topak talaga itong asawa ko eh. Sige, alis na ako. Kita mo na? Umalis na yung babae. Naku, Telma, baguhin mo ang ugali mong ganyan. Huwag kang magsupla-supla na dito at baka makahanap ka ng katapat. Hindi pwede sa probinsya ang ganyan. Matanda na ako para magpauto sa mga ganyang banat mo, Roger. Ako nga tigil-tigilan mo. Tsaka nakakasura, di ba? Bigla-bigla na lang siyang sisingit sa usapan ng mag-asawa. Ano siya, gold? Sinasabi ko sa'yo, Telma, tigil-tigilan mo na yung kamalditahan mo. Naku, porkit maganda ay pinagtatanggol mo na. Ang sabihin mo, baka type mo yung babae kaya todo simpatsya ka. Tama na. Ang sinasabi ko lang naman dapat maintindihan mo na bago lang tayo sa lugar na ito. Dapat matuto tayong makisama. Hindi ako nakikisama ng walang dahilan. Ewan ko sa'yo. Ang hirap mong kausap. Ma, Papa, nakatingin po yung babae sa atin. Baka po naririnig niya yung sinasabi niyo. Nakakahiya. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob at doon nyo na po ituloy ang walang katapusan yung pag-aaway. Ay, mabuti pa nga. Sige na, Fael. Ipasok mo na yung mga gamit mo at magsimula na tayo maglinis. Ay, Diyos ko. Bakit ganitong buhay ko? Peste! Wala akong magawa.
Ay nako, kung pwede lang na bumalik sa nakaraan, tatanggi na talaga ako sa kasunduan kahit ikamatay ko pa. Talagang nakakapikong ka na ha? Aray ko! Bakit mo naman ako binatukan? Nakakapikon na ang ugali mo. Pinaghirapan ko ang perang ipinambili dito tapos pipintasan mo lang? Gaga ka? Kasi nagdedesisyon ka nang hindi ko alam. Hindi mo ako kinausap tungkol dito Tapos nagagalit ka? Kasalanan mo kasi. Ay, ewan ko sa'yo. Fael, anong tingin mo? Tama ba si Papa? Wala bang karapatan ng isang misis na malaman ng mga desisyon na gagawin ng kanyang asawa? Dapat po nag-uusap kayo ng maayos. Buti pa tong anak mo. Ay, salamat naman at hindi siya nagmana sa'yo. Pero kung ayaw nyo naman sa bagong bahay natin pwede naman po kayong maghanap ng iba, di ba? Tama ang anak natin, Telma. Isa ka pa. Palagi kang kumakampi sa ama mo, kaya lumalaki yung ulo niyan Kita mo na, pati anak mo inaaway mo na. Tama naman ang sinabi ni Fael Kung ayaw mo, di bumili ka ng sayo. Ay, ewan, magsama kayong dalawa. Mabilis na naglakad ang ginang papasok sa bago nilang bahay. Panay naman ang buntong hininga ni Roger at tila nagtitimpi pa rin sa pagiging bungangera ng kanyang asawa. Samantalang si Fael naman ay palipat-lipat ang tingin sa kanyang mga magulang. Si Fael ay edad 19 na taong gulang na. Nakasanayan na rin niya ang palaging pagbabangayan ng mga magulang niya. Kahit noong bata pa man siya ay palaging tungkol sa pera ang kanilang pinag-aawayan. Bagamat may kaya ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo ang binata dahil noong nag-aaral siya ay nagkaroon ng isang malaking problema ang kanyang ama. Nasangkot ito sa pagpapatayo ng isang iligal na pasugalan. Nakulong ang kanyang ama noon pero nakalabas din dahil sa mga koneksyon. Nagpatuloy sa mga iligal na gawain ng kanyang ama. Kaya naman batid niya na ang paglipat nila sa isang baryo sa Sorsogon ay may kinalaman na naman sa sugal at pera. Hindi nga lang niya matukoy ang eksaktong dahilan pero kinakabahan ng binata sa mga kinikilos ni Mang Roger. Gayunpaman ay nanatili siyang tahimik lang at kaswal. Pinakikiramdaman niya ang mga nangyayari. Isa pa ay hindi batid ng kanyang ina na may hawak na malaking pera ang asawa nito. Sabi lang kasi ni Mang Roger sa kanyang anak ay panimula nila ang perang yon sa kanilang bagong buhay. Ano, hindi ka pa ba papasok? Madilim na sa labas, marami pa tayong gagawin. Susunod na po ako, Papa. Bilisan mo nang matapos tayo na maaga para hindi na natin kailangan magpuyat. Teka, yan lang ba mga gamit mo? Nasa kotse po natin yung iba, Papa. Pero unahin na muna natin ang maglinis ng bahay bago kunin yung mga gamit sa sasakyan. Nasaan ba yung nanay mo? Hindi na bumalik para kunin ang iba pa mga gamit. Pambihira naman talaga, oo. Baka po naglinis na o kaya tinignan na ang kabuuan ng bahay. Hayaan nyo na po. Ako na lang po ang babalik mamaya dito para kunin ang ibang gamit. Siguro nga. Kunwari pang mama mo alam ko naman na magugustuhan niya itong bahay. Ang laki-laki nito para sa atin, tsaka… Roger! Wala ka talagang kwenta! Ano klaseng bahay ito? Walang tubig, leche ka! Paano tayo maglilinis walang tulo ang gripo? Halika na nga sa loob. Nagsimula na naman magbuga ng apoy yung dragon. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay ilang beses na nabahing si Fael. Tanda na masyado pang ang maalikabok ang bahay na yon. Nang tingnan ni Mang Roger ang mga gripo, ay nalaman niyang tama nga ang misis niya na walang tulo. Kaagad niyang tinawag si Fael at inutusan. Anak, lumabas ka nga at tawagin mo yung dating caretaker ng bahay na to. Nakita mo naman yung kubo sa tabi ng mansyon, di ba? Doon nakatira yung caretaker. Yung Nerissa po ba? Hindi yun. May matanda nakatira doon. Siguro lola yun ni Nerissa. Itanong mo kung bakit walang tubig. Sige po, Papa. Ba't talagang yung anak mo pang inutusan mo? Bakit hindi ikaw? Mamaya baka kung mapano pa yan. Okay lang po, Mama. Wala naman pong problema. Ikaw ang bahala. Mag-ingat ka dyan sa labas, ha? Opo.
Lumabas na si Fael. Bitbit niya ang isang maliit na flashlight at pinuntahan ang nakitang kubo ng kapitbahay. Masukal at muntik pang mag-alangan ang binata dahil sa kapal ng mga damo. Natakot siya dahil baka kung may anong biglang lumitaw mula doon, lalo na ang ahas na labis niyang kinatatakutan. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob dahil layo niyang maresolba ang kanilang problema tungkol sa tubig dahil alam niya na mas malaking problema ang pagbubunganga ng kanyang ina kapag nasimulan na naman ito na magreklamo. Nang sa wakas ay narating niya na ang entrada ng bakuran ng kubong yon, agad siyang tumawag at nakita niya si Nerissa na kasalukuyang nangunguha ng mga sinampay sa labas. Tao po, magandang gabi sa inyo. Ikaw yung kasama ng bagong titira sa mansyon, diba? Oo, ako si Rafael, anak nila ako. Anong kailangan mo? Ba't ka nandito? Gabi na. Inutusan kasi ako ni Papa kung pwede ko daw bang kausapin yung dating caretaker ng mansyon. Si Lola Loling ba? Nasa loob siya nagpapahinga. Ano bang kailangan mo sa kanya? Wala po kasing tubig sa mansyon eh. Ipapatanong lang ni Papa kung bakit wala. Ganun ba? Halika, pasok ka na muna sa kubo namin. Tatawagin ko siya para makausap mo. Mabait ka naman siguro, di ba? At di ka gagawa ng masama. Hindi po ako masamang tao. O siya, halika na para makausap mo si Lola. Gusto mong tulungan kita sa mga laundry basket mo? Laundry basket? Ang sosyal naman ang tawag mo sa basket na to. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Akin na nga po yan. Seryoso naman ako. Gusto kitang tulungan dyan sa bitbit mo. Salamat O ito, ilagay mo na lang sa sala. Mabait ka nga. Mukhang mana ka sa tatay mo. Naku po, wag naman sana ate. Bakit? Nagkamali ba ako ng tingin sa papa mo? Mabait naman po talaga si Papa, kaso marami lang siyang desisyon sa buhay na alam mo na, madalas magkamali. Siya nga po pala, pasensya na sa naging ugali ni Mama sa'yo kanina. Yun ba? Wala yun. Alam mo, babae rin ako. Alam ko kung anong pinagdadaanan niya. Halika na nga, tawagin ko lang si Lola. Pag-alis ni Nerissa ay nagkaroon ng pagkakataon ng binata na pagmasdan ang kabuuan ng kubong yon. Payak lang at simple ang pagkakayari sa kubo. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping matibay na abaka. Ang sahig gawa sa kawayan at tabla. Malinis at maaliwalas kahit maliit. May nakita siyang altar na may imahe ng isang malaking mata na nakalagay sa loob ng isang tatsulok. Nakita niya rin ang iba't ibang kulay ng kandila na nakasindi sa mga oras na yon. May mga antigong bagay din siyang nakita. Natigil siya sa pagmamasid nang makitang parating na muli si Nerissa. Ang ganda naman po ng bahay ninyo. Kahit yari lang sa kawayan, talagang malinis ang pagkakagawa. Saka mukhang mamahalin yung iba niyong gamit. Katulad na lang ng mga ganitong bagay. Alam niyo po bang aabuti ng malaking halaga yan kapag binenta? Mayaman po ba kayo? Naku, hindi. Pero si Lola, marami ang pera. Gusto ko nga sana lumipat na kami sa ibaba para naman mas maayos ang maging buhay namin. Kaso si Lola ayaw iwan ng lugar na to. Tsaka ayaw niya na makihalubilo sa mga tao. Itong rebulto na antik na po ang itsura. Nakakamangha. Ang ganda, no? Mas matanda pang di hamak sa akin ng 3 beses ang rebultong to, sabi ng lola ko. Talaga? Natawag mo na ba si Lola? Oo. Lalabas na yun sa kwarto niya. Napagod kasi sa paglalakad papunta sa kabayanan eh. Tsaka 85 anyos ng edad ni Lola kaya mabagal ng kumilos. Talaga? Ganun nakatanda si Lola? Wow! Bihira na lang kaya ang umabot ng ganung edad. Sinong matanda ang sinasabi mo, iho? Siya bang naghahalap sa akin, Nerissa? Opo, Lola. Kung gano'n ay kayo na pala ang nakabili ng mansyong ko, bakit napasugod ka rito? Kayo po ang may-ari ng mansyon, Lola? Abayo. Hindi.
Pero sakyan mo na lang. Alam mo na, medyo ulyanin na. Caretaker lang siya dyan. Bailintik kang bata ka, di pa ako ulyanin. Akala mo di kita naririnig. Ikaw, bakit ka ba napasugod dito? Ano kailangan mo? Ipinatatanong po kasi ni Papa kung bakit wala pong tubig ang mga gripo sa loob ng mansyon. Pasensya na ka mo. Mainit kasi ang panahon natin ngayon kaya wala nang dumadaloy na tubig sa gripo. Meron namang pamalit sa pwede nating pagkunan ng tubig pansamantala. Merong balon sa likod ng mansyon, malinis yon at presko dahil bukal. Lola, ang mabuti pa po, sumama na kayo sa akin para maituro po ninyo sa amin ang bukal. Si Mama po kasi mahirap paliwanagan yun eh. Baka po uminit pa ang ulo. Ay siya, tayo na. Kailangan pa naman palagi ng tubig. Pasensya na talaga at hindi ko na ipaliwanag sa papa mo ang isyu ng mansyon. Habang naglalakad papunta sa mansyon si Rafael at Lola Luling, ay panay ang kwento ng matanda tungkol sa mansyon. Magaan naman ang loob niya sa matanda, yun nga lang, kakaibang paraan ng pagtingin nito. Para bang may nakakatakot na itsura. Papa, kasama ko po si Lola Loling. Magandang gabi po. Tungkol po sana sa tubig. Matagal nang walang tulo ang mga gripo dito sa mansyon. Sa tagal na rin kasi at sa init ng panahon baka nasira na ang mga tubo. Matagal na rin namin yung di ginagamit dito. Pero merong magandang kuhaan ng tubig dito. Sa may bandang likod may bukal. Malinis yun. Pwede pang ang mainuman. Ito na nga bang sinasabi ko, Roger? Palpa ka talaga. Ay naku! Kayo naman ho, Lola. Sana bago kayo magbenta ng isang property, sana siguruhin nyo naman na maayos. Seryoso ba to? Walang gripo? Ay, pasensya na po kayo, ma'am. Hindi ko kasi nasabi ito noon kay sir, nakalimutan ko. Nakalimutan o sinadya nyo? Kasi ang gusto mo lang maibenta na tong bulok na mansyon. Alam niyo po bang tanga at uto-uto ang asawa ko kaya napapayag niyo siyang bilhin to? Baka ginamitan niyo ng gayuma, Lola, ha? Ano ba, Telma? Wala ka ng galang sa matanda. Nakakahiya ka lalo na sa anak mo. Pasensya na kayo, Lola, ha? Huwag kayong mag-alala, sir. Pasensya na talaga. Ibalik na lang ninyo ang pera ng asawa ko at aalis na kami sa bulok na mansyon na to. Ang creepy. Parang hindi ako tatagal sa bahay na to. Ma, sumusobra na kayo. Igalang niyo naman po si Lola Loling. Nakakahiya naman kayo eh. Aba, Fael, siya ang dapat mahiya sa atin. Palpak ang binenta niyang mansyon tapos sakto ang perang binayad ng ama mo sa kanya. Aba, hindi naman yata tama yon. Kahit pa, Mama. Wala na po sa lugar ang mga sinasabi niyo. Ay, ewan. Kayo na nga makipag-usap sa matandang yan. Dapat lang. Masyado mong pinaiira lang kamalditahan mo. Pasensya na po talaga, Lola. Nasan nga po pala ang balon? Wala namang problema sa akin yon, Fael. Kaya huwag kayong humingi ng pasensya sa akin. Mag-iingat na lang si mama mo sa pagbibitaw ng mga salita dahil baka makahanap siya ng katapat at mapaglaruan pa siya. Hindi ko na nga po alam ang gagawin kay Telma eh. Kaya nga po kami lumipat sa probinsya dahil madalas nadadala sa barangay ang babaeng yan. Hanggang nagkakaroon na siya ng mga death threats dahil sa bibig niya. Ay, mahirap nga. Ako nga ngayon lang niya nakilala talagang nakatikim agad ako ng masakit na salita. Mag-iingat siya sa lugar natin, marami ang nagkalat na masasamang elemento sa lugar na ito. Kaya mura lang ang benta ko nitong mansyon ng mabili na. Eto ang balon mga iho. Maganda naman po pala at malinis. Saka astig nito, Papa, may overflowing. Pwede tayo magpagawa ng pool sa lugar na to. Libre ang tubig. Hinay lang sa boses, anak. Medyo maselan ang lugar na ito dito sa may balon. Tsaka iwasan mong magtuturo dito, ha? Ano pong meron dito sa balon? Sabi niyo kanina malinis at pwedeng inuman. Ang ibig kong sabihin ay baka mabati kayo. Dapat kapag kukuha kayo ng tubig, palagi kayong magpapasintabi. O siya, naituro ko na sa inyo ang tubig. Uuwi na ako sa kubo ko. Ihatid ko po ba kayo, Lola? Ay naku, wag na. Laya ko pang umuwi ng mag-isa.
Hindi na nga nagpahatid ang matanda. Labis na humanga si Fael kay Lola Loling dahil nakita niya na mabait ito at maunawain. Habang tinatanaw niya ang matanda ay naisip niyang balang araw gusto rin niyang abutin ang ganoong edad kung magiging katulad niya si Lola na malakas at parang walang problema sa buhay. Kumuha na sila ng mga timba at sumalok ng tubig sa balon. Inuna na nilang punuin ng tubig ang mga timbang nakita sa tabi ng balon. Ay, nakakapagod. Mabuti pa ay bukas na tayo maglinis. Magpahinga na lang muna kaya tayo. Nakakapagod makinig sa bibig ng nanay mo eh. Bakit po kasi naging ganyan si Mama? Nako, maraming drama sa buhay ang mama mo. Minsan kausapin mo rin para malaman mo kung saan siya nanggaling. Saka kung pwede pagsabihan mo rin na bawas-bawasan niyang kamalditahan niya. Sumusobra na rin kasi minsan eh. Alam mo na, OA! Nahihiya nga po ko kay Ate Nerissa at Lola Loling eh. Mababait naman po sila pero pinagsusupladaan sila ni Mama. Ay, hayaan mo na anak. Tara na sa loob. Papasok na sana sa loob ang mag-ama. Binuhat na ni Mang Roger ang 2 timba. Ganon na rin sana ang gagawin ng binata nang bigla itong matigilan at mapatitig sa pinto ng mansyon. Sandali Papa, napansin mo po ba yung babaeng nakaitim na pumasok sa loob ng mansyon? Anong babae? Sino? Wala naman akong napansin na pumasok ah. Saka tayo lang naman na nandito. Siraulo ka, huwag ka manakot. Hindi ako nagbibiro Papa. Nakita ko talaga. May pumasok na babaeng nakasuot ng itim na bestida saka magulo ang buhok niya. Mabilis din siyang kumilos. Natahimik ang 2. Ngunit bigla ring tila nagulantang ang mundo nila nang makitang biglang lumitaw sa pintong yun si Aling Thelma. Anong inaantay niyo dyan, Pasko? Abay, kanina pa ako naghihintay sa loob ah. Nakatunga nga lang pala kayo dyan. Ipasok niyo na nga yung mga tubig. Kakain na tayo, nagugutom na ako eh. Si mama mo lang naman pala yung nakita mo eh. Tignan mo, nakabihis ng itim na bestida. Pero sa bagay, nakakatakot naman talaga yung mama mo. Hindi kumibo si Fael. Bagamat nakaitim ngang bestida ang kanyang ina, alam niya na hindi si Aling Thelma ang nakita niya. Pumasok ito at alam niyang hindi lumabas ang kanyang ina. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang bibig. Kinalabit niya ang ama at pabulong na sinabi ang nasa isip. Papa, alam kong hindi si Mama yun. Nakapusod si Mama eh. Samantalang yung nakita ko, magulo ang buhok. Ay, tama na nga yan. Tara na sa loob at ang mama mo hindi na maipinta ang mukha. Bahala nga kayo. Pumasok na nga ang mag-ama. Agad na hinanda ni Aling Thelma ang kanilang hapunan. Mabuti na lang pala't naisipan ko pa kaninang mag-take out ng pagkain. Naku, kung hindi baka nga tayo ngayon. Kaya nga po Mama, mabuti na lang din at paborito kong binili nyo. Ang sarap, busog na naman ako nito. Siya nga pala Papa, saan ang kwarto ko dito? Pumili ka na lang ng gusto mo. 8 ang kwarto nito kaya kahit ano dyan, pwede. Wow, ang dami palang kwarto dito. Pero kung saan po kayo magkakwarto yung kalapit na lang din po ang sa akin. Ayoko po dun sa malayo sa inyo. Hindi ko pa naman kabisado ang bahay na to. O sige anak, ikaw ang bahala. Nagpatuloy sa hapunan ang mag-anak. Nang matapos sila ay inutusan na ni Thelma ang kanyang mag-ama na magsimulang magpagpag ng kanilang hihigaan. Itinuro na rin ito ang maleta kung saan nakalagay ang mga blanket at kumot, pati na ang kanilang mga unan. Pag natapos ka na sa paglilinis, Fael, matulog ka na rin ha? Para maaga kang magising bukas at tutulungan mo na ako sa paglilinis pa. Nakakapagod ang araw na to. Gusto ko na rin magpahinga. Mas pagod ako sa bunganga mo. Sumimangot naman bigla ang mama ni Fael sa sinabing yun ni Roger. Siya naman ay pumasok na rin sa itinuro niyang silid sa katabing kwarto ng mga magulang.
Iniwan na nila ang ginang sa kusina at naghanap ng magandang kwarto para sa kanila. Napili ng papa niya ang pinakaunang kwarto sa itaas ng mansyon sa ikalawang palapag. Kaya si Fael ay pinili naman ang pangalawa. Ang mga silid ay parang nasa linya ng isang mahabang pathway. Pakiramdam ni Fael ay nasa isang lumang ospital siya at anumang oras ay may dadaang pasyente na nakasakay sa isang stretcher at duguan. Dahil sa isipin yon, agad niyang binuksan ang napiling silid. Namilog ang mga mata niya nang makita ang kabuuan nun. Ay, grabe. Ang ganda naman pala ng silid na to. Saka malinis. Di ko naman pala kailangan maglinis eh. Ang astig, di ko to inaasahan. Nilapitan ng binata ang kanyang kama. Natuwa siya nang malamang napakalambot nito at mabango. May nakita siyang mga aparador at isang lumang baul na nakalagay sa tabi nito. Ano kayang laman ng baul na yun? Nabili na ni Papa to kaya kung ano man ang narito sa bahay, pag-aari na namin. At dahil akin ang kwartong to, akin ang baul na yan. Sana ginto ang laman. Matignan nga. Binuksan ni Fael ang takip ng lumang baul. Nakita niya sa loob ang may kalumaan ng tukarol. Isang bote na nilagyan ng telang katsya at palara ng kintab ng sigarilyo. Sa palagay niya ay matagal nang nakastak sa loob ng baul ang mga bagay na yon. Bahagya pa siyang nadismaya dahil para sa kanya, walang pakinabang ang mga bagay na yon. Nang muli niya itong halughugin, ay nakita pa niya ang isang lumang bote na kulay berde at upos ng tabako. Ano bang tinitignan mo dyan? Pa! Naku naman, nakakagulat naman ho kayo. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nakita ko po kasi itong baul na to, Papa. Akala ko baul ng kayamanan. Tignan nyo, ang ganda-ganda pa naman ang disenyo nito sa labas. Tapos ganito lang ang laman. Bakit? Ano ba nakalagay? Mga basura po. Tignan nyo, mga upos ng sigarilyo at basag na bote. Huwag mo munang pakialaman yan. Malamang kaya nilagayan dyan ng may-ari, may sentimental value yan sa kanya. Mabuti pa, isara mo na lang yan. At itatago ko na lang bukas sa bodega para kung sakaling kunin ng may-ari, maibigay natin ang buo sa kanya. Ginawa ni Fael ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit upang hindi na maging palamuti sa mata niya ang bagay na yon, ay binuhat niya ito upang ilagay sa itaas ng aparador. Ngunit sa pag-angat niya ng bagay, ay may nahulog na kwintas at may palamuti itong susi. Ang kanyang ama ang naunang nakapansin sa kwintas na yon. Tignan mo ang bagay na to, Fael, parang susi. Para saan kaya to? Patingin nga, Papa. Oo nga no. Sigurado akong may susian to. Ano kaya yun? Wow, exciting ah. Tama. Nakakaintriga nga ang bagay na to. Ibaba mo nga yung baul at tignan natin kung may iba pa tayong makikita dyan. Sige po, Papa. Muli nilang binuksan ang baul at hinalungkat pa ang ilang bagay na naroon. Nakakita sila ng isang maliit na kahon. Eto, may susian. Subukan mo nga kung kasya. Ano kayang laman yan? Hala, kumasya, Papa. Patingin? Teka, ako na magbubukas. Ano pong laman? Teka lang, di ka naman makapaghintay eh. Ano ba to? Parang libro na maliit. May nakapintang bulaklak na parang yung sa disenyo ng baul. Buksan mo yung libro, Papa, para makita natin kung anong nasa loob. Hindi ko naman mabasa. Bukod kasi sa maliliit ang letra, nakasulat pa ito sa ibang lengguwahe. Tignan mo, may mga drawing pa oh. Ibalik na nga lang din natin yan, Papa. Mukhang wala din naman niyang kwenta eh. Muli ngang ibinalik ng mag-ama ang lahat ng laman ng baul at inilagay na ng binata ito sa taas ng aparador. Nang matapos ay inayos na ng binata ang kama at muling humiga. Nakita niya ang ama na nakamasid sa kanyang kwarto. Ayos tong kwarto mo ah.
Malinis, hindi tulad sa kwarto namin. Ang daming dapat ayusin. Swerte pala ako sa pagpili. Bakit po ba kayo naparito? May kailangan po ba kayo? Wala naman. Tinignan ko lang kung ayos ka rito. O sige, matulog ka na ha. Si mama po ba tulog na? Hindi pa. Nagbabasa ng pocketbook. Papa, bakit mo binili tong bahay na to? Ang totoo niyan, ayaw kasi kitang masangkot sa mga nagiging gulo namin ng mama mo. Pangarap ko yung tahimik at mapayapang buhay para sa'yo, anak. Yun lang po ba ang totoong dahilan, Papa? Para po kasing may iba pa pong dahilan maliban sa mga sinabi ninyo. Wala na. Sige na, matulog ka na. Tuluyan na ngang nagpaalam ang kanyang ama. Isinarado na nito ang pinto. Siya naman ay inayos na ang sarili sa pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukang makatulog, ngunit hindi pa man siya nagtatagal ay biglang may kumatok sa pintuan. Bumangon siya at binuksan yon. Ngunit pagbukas niya ay wala naman siyang nakitang tao. Nagpalingalinga siya sa paligid at inisip na baka ang papa lamang niya yon. Sa kakalingon niya ay may nahagip ang kanyang mga mata. Ito rin yung nakita niya sa may pinto papunta sa balon. Isang babaeng nakaitim na mabilis kung kumilos. Nakita niyang pababa ito ng hagdan. Mama? Ikaw ba yan? Agad niyang sinundan ang babaeng nakaitim. Bumaba rin siya ng hagdan pero hindi niya naman ito naabutan. Nagpunta siya sa kusina ngunit imbis na babaeng nakaitim ang makita, doon ay nakita niya ang isang itim at matabang pusa. Naging malikot ang kanyang mga mata. Mabigat din ang kanyang pakiramdam at sa pakiwari niya ay padilim ng padilim ang lugar na kanyang kinalalagyan. Hanggang sa may humawak sa kanyang balikat, muntik pa siyang mapasigaw. Bakit kising ka pa? Tinatawag mo kami ng papa mo? Ma, ikaw ba yung bumaba ng hagdan? Sinundan kasi kita eh. Kakababa ko lang, kasama kong papa mo. Papa, nakita ko po ulit yung babaeng nakaitim. Siya yung sinundan ko dito sa ibaba. Akala ko nga po si mama eh. Fael naman. Kanina mo pa kwento yan eh. Hindi pa ba tapos? Di ba sinabi kong matulog ka na? Anong ginagawa mo? May kumatok po kasi sa pinto ko. Akala ko po kayo yun, Papa. Narinig ko rin nga na may kumatok kaya nga bumangon ako tapos paglabas ko ng pinto, doon ko nakita si Fael kaya sumunod ako. Dahil ang akala ko, inaatake na naman siya ng kanyang sakit na sleepwalking. Sabi ko naman sa inyo, Papa hindi ako nagbibiro sa nakita ko. Mama, natatakot ako. Aba, ibang level na yan ha. Kayo mag-ina. Gumagawa na kayo ng mga kwentong katatakutan. Para ano? Para umalis tayo dito at maghanap ng bagong matitirhan? Ganun ba? Ikaw, Fael, bawas-bawasan mo ang pagbabasa ng mga horror na comics nang hindi ka nagkakaganyan. Ay nako anak, naniniwala ako sa'yo. Itong ama mo na to, iwan na lang sa silid niya. Doon ako matutulog sa kwarto mo pansamantala habang di pa nauuntog ang papa mo sa katangahan niya. Sinabi ng may kumatok ayaw pa maniwala. Baka ikaw lang naman ang kumakatok sa pinto ng anak mo. Tinatakot mo lang para may kakampi kang umalis sa bahay na to. Ay, tara na nga Fael. Hindi na tayo mananalo sa katwiran ng ama mo. Nilampasan lang ni Fael at Thelma ang nakatayong si Roger. Pagdating nila sa kwarto ay tumabi sa kanya ang kanyang ina. Binantayan siya nitong matulog hanggang sa dapuan na rin ito ng antok. Kinabukasan ay nakarinig si Fael ng tunog ng nagwawalis sa labas. Boses din ng kanyang ina, na inaaway na naman ang kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang makapal na usok mula sa nasusunog na basura. Binaybay niya ang daan papunta sa labas. Ay, mabuti naman at nagising na ang senyorito. Abi, usapan gigising ng maaga para makapaglinis ang bulok na mansyon pero direk na ang araw saka nang bumangon.
Ano ba naman yan, Fael? Kasalanan mo din naman eh. Katabi mo na nga sa higaan, hindi mo pa sinabay sa iyong pagising. Maghihilamos lang po ako, Mama. Bilisan mo at marami pa tayong gagawin. Lilinisin din natin ang palibot ng balon para malinis ang iinuman natin. Teka, na paano ba yung braso mo at parang namamaga? Mukhang nakagat ng ipis ah. Ngayon ko lang din po napansin, Mama. Pero hindi naman po masakit. Sige po. Tatalikod na sana si Fael para maghilamos ng mukha nang marinig niya ang boses ni Nerissa. May dala itong umuusok na lugaw habang nakatingin sa kanyang ama. Ikinasimangot naman yun bigla ng kanyang mama. Pagdamutan niyo na sana tong lugaw, para sa inyo po ito. Baka para kay Roger lang, ang lagit mo kasing makatingin sa asawa ko. Para sa inyo lahat yan, at di lang po kay sir. Ganun ba? O sige, salamat ha. Pero sa susunod, huwag ka nang magdala ng kung ano-ano dito sa bahay ha. Pasensya na. Nako, huwag ka magpapaniwala sa asawa ko, Nerissa. Uy, mukhang masarap yan lugaw na dala mo, ate ah. Akin na at isasaling ko. Huwag na, kunin ko na lang mamaya. Kailangan ko na kasing makabalik agad sa kubo at may niluluto pa kasi ako eh. Tsaka hindi na rin ako magtatagal dito kasi bawal palang magmagandang loob sa kapitbahay na pag-iisipan ng masama. Huwag ka nang bumalik! Bayaran ko na lang yung binigay mong lugaw kasama nung lagayan. Huwag ka nang magpakita dito ha! Ayoko kasi ng may ibang maganda dito eh. Gusto ko ako lang. Mama, magpasalamat ka na lang. Ayos lang, Fael. Hayaan mo na. Wala namang problema eh. Di na ulit ako magdadala dito. Pasensya na talaga. Pasensya ka na, iha ha? Hindi ko lang talaga gusto ang presensya mo eh. Alis na! Hindi na napigilan ni Mang Roger ang galit at inis para sa asawa. Kinabahan naman si Fael na makita ang tinitimping galit ng ama. Kahit naman siya ay talagang hindi na rin niya matiis ang ugali ng kanyang ina. Kahit saan siguro sila magpunta ay palaging may makukuha itong kaaway dahil sa kagaspangan ng ugali nito. Nakita mo na, umalis na yung tao nang walang paalam. Ay, kasalanan ko kung ganon? Baka naman may gusto na sa'yo kaya nagpapapansin. Naku, tigil-tigilan mo ako Roger sa estilong ganyan ha. Madali kong mahahalata kapag may gusto ang isang babae sa lalaki. Ikaw pa naman eh, mabihisan lang ang poste ng ilaw, magpalda, titirahin mo na. Yung boses mo, hindi ka nahihiya sa anak natin? Naririnig yung mga pinagsasasabi mo? Kung ako sa'yo, maglinis ka na lang. Palibhasa kasi, taob ka ng ganda ni Nerissa. Narinig mo, Fael? Nagagandahan siya kay Nerissa, kaya kapag may ibinibigay ang babaeng yon, tanggap lang ng tanggap. Wala po akong alam dyan, Mama. Akin na nga po yung lugaw, Papa. At ipapasok ko na po sa loob. Ay, sasama na ako sa'yo anak. Nang matikman ko kung gaano kasarap yan. Sige, magkampihan lang kayo. Tinalikuran na ng mag-ama ang nagsasalita pang si Thelma. Inilapag na muna ni Fael ang mangkok na may lamang lugaw, saka naghati silang mag-ama. Ang sarap naman nito, Papa. Kaya nga, ang daming sahog. Sarap! Ang bait po ng mga kapitbahay natin, no, Papa? Kaya lang, si Mama eh. Natigilan ang mag-ama nang makarinig ng malalakas na sigawan sa labas ng mansyon. Teka, itabi mo nga muna itong pagkain natin at parang may kaaway ang mama mo sa labas. Naku, boses ni Lola Loling yun ah. Bilisan niyo, Papa! Galit na galit ang boses ni Thelma nang madatnan yon ni Rafael. Itinuturo pa nito ang hawak na walis sa matanda. Mama? Ano na naman bang ikinagagalit mo, ha, Thelma? Kasi itong matandang to, sumugod sa akin. Ano raw ang ginawa ko sa apo niya at umuwi raw na umiiyak? Abay, malay ko sa kadramahan ng babaeng yon. Inano ko ba siya? Hindi mo dapat pinapasama ang loob ng apo ko dahil ayaw kong sumpungin siya ng sakit niya. Nakikiusap ako sa'yo, hindi mo ba naiintindihan yon? Ba't kasalanan ko na maarte ang apo ninyo? Inano ko ba siya, ha? Wala akong ginawang masama sa kanya. Kaya pwede, manahimik kayo at huwag agad-agad na nambibintang.
Tama na, Telma. Hindi ka pa ba napapagod sa sama ng pag-uugali mo? Bakit ka ba ganyan? Ang problema kasi sa'yo, palagi mo nalang pinapalabas na ako yung mali. Kung hindi sila nagpunta sa bakuran ko, di sana walang gulo. Hindi na ako magugulat kung isang araw pagising mo, namamaga na ang bibig mo, di kaya pinalaki ang dila mo. Masyado kang masakit magsalita sa tao, makakahanap ka rin ng katapat mo. Hoy, tanda! Huwag mo akong pinagbabantaan ng ganyan. Sanay na ako. Kaya nga kami napunta rito dahil sa pagbabanta ng pagpatay sa akin. Gusto ko lang malaman mo na hindi na e-epekto sa akin ang banta mo. Mama, tumigil na kayo! Ikaw ang tumigil! Inuutusan mo ko anak lang kita. Itong matandang tong sumugod, na pagsabihan lang ng konti, nagbabanta na. Hindi ako nagbabanta. Sinasabi ko lang kung anong nangyayari sa mga taong masasama ang tabas ng dila. Makaalis na nga. Ay, bumalik ka rito, hoy! Tanda! Hindi pa tayo tapos mag-usap ah! Wala na akong magagawa pa sa ugali mo. Tama si Lola Loling. Sana'y makahanap ka ng katapat. Isa ka pa. Pareho kayo ng anak mo. Ayoko na magwales, nakakasira kayo ng araw. Pesteng buhay to, oo. Itinapon ni Aling Thelma ang hawak nitong walis sa dibdib ni Mang Roger. Halos hindi naman makapaniwala si Fael sa ipinakitang ugali na yon ng kanyang ina. Naiwan na lang sila na nakatanaw sa kubo ng matanda. Gusto niya itong puntahan upang ihingi ng tawad ang inasal ng kanyang ina. Nakakahiya sa maglola, anak. Ako rin po, papay. Naawa ako kay ate ni Risa. Hindi yata siya sanay na napagsasalitaan ng ganun. Kaya siguro dinibdib niya ang mga sinabi ni mama. Walang malakas ang dibdib kapag ang mama mo nagsalita. Ang inaalala ko lang yung mga sinabi ng matanda kanina. Bigla kasi akong kinabahan sa mga narinig ko . Ako rin po, Papa. Nakita ko po yung galit sa mata ni Lola. Agad na tumalikod si Mang Roger kay Fael habang hawak ang walis. Itinuloy nito ang paglilinis at ganun din ang ginawa ni Fael. Paminsan-minsan ay sumasagi sa kanyang isipan ang mga nasabi ng matanda para sa kanyang ina. Takot ang siyang naghari dahil may posibilidad na magkatotoo ang banta nito. Kinagabihan ay hindi dalawin ng antok si Fael. Nakatingin lang ito sa kisame habang ang kaliwang kamay ay nakapatong sa noo nito. Habang nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip ay nakarinig siya ng impit na pag-iyak. Nagmumula yun sa kwarto ng kanyang mga magulang. Agad namang napabalikwas siya ng bangon saka tinungo ang pinto ng silid ng kanyang mama at papa. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang ina niyang walang tigil sa kauungol. Akala niya'y nananaginip lang ito pero nang tingnan ang mukha nito ay nagulat siya sa mga nakita. Mama! Hala, Papa, si Mama! Gising, Papa! Ano ba yun at nagsisisigaw ka dyan? Tignan niyo, Papa! Yung mukha ni Mama namamaga! Namumulat na kasarado ang kanyang dalawang mga mata! Ay, Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo? Masakit. Masakit na masakit ang mukha ko. Wala akong makita, Roger. Masakit din ang labi ko. Maitim at batik-batik ang mukha mo. May mga tubig. Oh, bakit? Ano ba nakain mo? Wala akong kinain. Natulog lang ako na maaga kasi masama nga ang pakiramdam ko. Tapos eto, ang sakit na ng mukha ko. Mama! Huwag kang umiyak, Fael. Buhay pa ang mama mo. Ang mabuti pa, kumuha ka ng maligamgam na tubig at idampi-dampi mo sa mukha ng iyong ina. Mukhang nagkatotoo ng banta ng matanda kay Mama, Papa. Paano na? Huwag lang talaga sila magkakamali dahil natitiyak kong pagbabayaran nilang ginawa nila sa akin. Ayan na nga bang sinasabi ko . Nangyayari na sa'yo. Bawasan mo kasi ang pagsasalita mo na masasakit sa kapwa mo nang hindi ka nagkakaganyan. Paano kung totoo nga na ginawang kanila ng ganyan? Anong gagawin mo? Meto na po ang tubig, Papa. Manigas sila. Hindi ako hihingi ng tulong sa mga yon. Mama, ganyan na nga po ang nangyari sa inyo . Nagagawa niyo pa rin magtaray? Tumahimik ka!
Naiinis ako kapag kinakampihan mong babaeng yun. Ako ang nanay mo, kaya sa akin ka dapat pumanig. Si Mama talaga, mukhang hindi na magbabago. Alam mo, mabuti pa. Pupuntahan ko si Lola Loling para puntahan ka. Baka sakaling alam niya ang gamot dyan sa mukha mo. Ay, tanga ka ba? Hindi pa ba malinaw sa'yo na sila ang may gawa nito sa akin? Kampon sila ng demonyo, kilunam nila ako. Aba Telma, hindi tama ang magbintang. Napakabait ng matandang yon para sabihan mo na isa siyang mangkukulam. Alam mo kung bakit ka nagkaganyan? Kasi masama ang ugali mo. Deserve mo yan. Talaga ba? Deserve ko? Anong tawag sa mga pinagagagawa mo? Wow, ang perfect mo ah. Kung di ko pa alam may tinatago kang dahilan kung bakit tayo nandito. Malaman ko lang yung Roger, lagot ka talaga sa akin. Walang paalam na umalis si Fael sa harap ng kanyang mga magulang. Hindi na niya kayang tiisin ang ugali ng kanyang ina. Ngunit sa pag-alis niyang yon ay nahagip muli ng kanyang mga mata ang itim na pusa. Titig na titig ito sa kanya. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Kinikilabutan siya. Pero mabuti na lang nakasunod na sa kanya ang ama na may bitbit na palanggana. Oh, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nakatayo lang? Iyong pusa, Papa. Natatakot ako sa kanya. Tigilan mo nga yan. Ba't ba gustong-gusto mong tinatakot ang sarili mo? Basta, ayoko sa pusang yan. Parang may dalang kamalasan eh. Gawin mo na ang lahat ng kailangan mong gawin dito sa kusina, ha? At pagkatapos, puntahan mo ang mama mo at alagaan. Masama talaga ang pakiramdam niya. Si Mama naman kasi. Bago tumalikod ay muling tiningnan ni Fael ang pusa. Nagulat pa ang binata nang bigla itong tumakbo at inunahan siya sa pag-akyat sa hagdan. Doon nila narinig ang malalakas na sigaw ni Thelma. Tulungan niyo ako! Kinakagat ang mukha ko! Mabilis na tinakbo ni Fael at Roger ang silid kung nasaan nagpapahinga ang ginang. Nakita nga nilang masyadong agresibo ang pusa at tila galit na galit kay Thelma. May mga kagat sa mukha at kalmot sa braso ito. Agad na hinuli ni Roger ang pusa at itinapon ito sa bintana. Sabay sarado nito para hindi na muli pang makapasok ang hayop. Sinabi ko na sa'yo, Papa, hindi talaga maganda ang kutob ko sa pusa. Ayos ka lang ba, Thelma? Ang sakit ng kagat ng pusa sa mukha ko. Kasalanan mo to, Roger. Dito mo ako dinala. Buwisit ka talaga. Yung matanda, maniwala ka sa akin, kukulam siya. Yan na naman. Thelma, nakakasawa na. Wala yung matanda dito pero siya naman yung sinisisi mo. Ano ka ba? Aray ko, ang sakit. Wala po ba tayong gagawin, Papa? Hindi ba natin dadalhin sa ospital si Mama? Ospital? Malayong ospital dito. Albularyo lang ang meron. At si Lola Loling isang albularyo. Pwede nating dalhin doon ang mama mo. Ay hindi, mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa magpatingin sa matandang hukluban na yan. Papa, ayaw pala magpagamot eh. Hayaan na natin. Fael, ang bibig mo ha. Huwag kang gagaya sa pagiging matabil ng mama mo. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Ang mama mo kahit bungangera, mahal na mahal ka niyan. Tandaan mo. Nakakainis na kasi, Papa eh. Siya na nga ang inaalala, nagmamatigas pa. Masyadong ma-pride. Akala mo kung sino makapagsalita. Siya naman ang dahilan kung bakit tayo nandito sa bundok. Ang sama ng ugali, daming nakakaaway. Sana nga mas lumala pa yung pamamaga ng bibig. Yung tipong mahirapan na siya magsalita para tumahimik na dito. Sa sinabi niyang yun ay lumipad ang kamao ng kanyang ama sa kanyang mukha. Agad siyang napahawak sa nasaktang pisngi. Hindi tama ang mga sinabi mo. At ang bawat pagkakamali may parusa, Fael. Humingi ka na sorry sa mama mo. Bakit ako hihingi ng sorry? Hindi ba ganito rin naman ang ugali niya? Siya lang ba may karapatang maging bastos? Abot gago tong batang to ah. Totoo naman, di ba? Kayo rin naman bastos ah.
Kung naging mas mabait lang sana kayo, di hindi mangyayari yan sa inyo. Ayoko sa Nerissa na yon kasi malandi. Inakot niyang papa mo, kaya inuunahan ko na. Naririnig niyo ba ang sinasabi niyo? Si Auntie Nerissa parang kapatid ko na. Hindi nalalayo ang agwat naming dalawa. Hindi ko alam na ganyan na palang iniisip mo sa akin at sa bata. Ang dumi ng utak mo. Saan ka pupunta? Sa labas, yung malayo sa bulok mong pag-uugali. Aalis na rin ako. Matutulog na muna ako. Tutal, ayaw niyo naman magpagamot eh. Suluhin niyo na lang yung sakit niyo. Kinabukasan, agad na pumunta si Fael at Mang Roger sa bahay ng maglola. Nakita nilang malungkot na nagwawalis ang babae sa harap ng bakuran nito. Ate, si Lola Loling po, pwede po ba namin siyang makausap? Ha? Para saan? Hingi po sana kami ng sorry sa mga nasabi ni Mama. Wala si Lola dito, nasa ospital. Pagkagaling sa inyo, ayun, inatake sa puso. Masyadong maanghang bibig ng mama mo. Galit ako sa kanya. Ano? Sana hindi na lang ako nagsumbong kay Lola eh. Pinalampas ko na lang sana ang mga salita ng mama mo. Sana magsara na lang yung bibig ng mama mo para maganda. Ate, may sakit din po si Mama ngayon. Namamaga yung mukha niya at lumaki yung mga labi niya. Hihingi sana kami ng tulong kay Lola Loling pero gano'n naman pala nangyari sa kanya. Alam mo, maski okay ang lola ko, walang matatanggap na tulong ang mama mo. Ako na ang humihingi ng pasensya sa nagawa ng asawa ko, Nerissa. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Hindi ko kailangan ng tulong na galing sa'yo. Nerissa, alam kong kailangan nyo ng pera para sa gamutan ng lola mo. Magbibigay ako sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan gumaling agad ang lola mo. Ngunit hindi na yun sinagot ni Nerissa. Agad itong tumakbo papasok sa kanilang maliit na kubo. Galit si Ate Nerissa, Papa. Hayaan mo na. Tara, balik na tayo sa mama mo. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang narinig ni Fael mula sa loob ng kabilang kwarto. Boses yon ng kanyang ama at parang humahagulgol. Agad na sumikdo ang malakas na tibok ng kanyang puso nang marinig yun. Agad na naglaro sa kanyang isip ang mga posibleng masasamang bagay na nangyayari. Bumangon siya sa kama at halos liparin na niya ang daan patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Ganun na lamang ang gulat niya nang makitang mas lalong namaga ang mukha ng kanyang mama, ni hindi na maimulat ang mga mata o maibuka ang kanyang mga labi. Mama! Diyos ko, kasalanan ko to. Hindi ko sinasadya. Wala kang kasalanan, anak. Ba't ba bigla mong sinisisi ang sarili mo? Ano ka ba? Papa, may namamatay ba sa kulam? Ayokong mamatay si Mama. Meron. Ano na pong gagawin natin? Ewan ko, anak. Dumating na ang kinatatakutan ko. Nag-aalala na rin ako sa mama mo. Sasagot pa sana si Fael pero bigla silang natigilan at parehas na sinundan ng isang mabilis na imahe na lumabas sa pinto ng kanilang silid. Isang babaeng nakaitim. Nakita mo rin ba yun? Oo, nakita ko. Sabi ko naman sa inyo eh. Ano ba yun? Multo? Ay, hayaan na lang natin. Total, hindi naman nananakit eh. Bumaling ang paningin ni Fael sa kanyang ina. Nakita niyang tila nahihirapan itong huminga. Iyak ng iyak ang binata at panayang hingi ng tawad. Mama, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko. Magpagaling na po kayo. Pakiusap, Mama. Huwag ka nang umiyak. Gagaling naman niyang mama mo eh. Kailangan lang niya talagang magamot. Awang-awa si Fael sa kalagayan ng kanyang ina. Tumayo siya at naglakad pabalik sa kanyang silid. Hindi na niya makaya ang kanyang emosyon. Marami na rin siyang nailuha. Pagdating niya sa silid ay kinuha niya ang baul na nasa itaas ng aparador at dinala ito sa kanyang kama. Pag-upo niya ay kinandong niya ang baul at saka siya doon yumuko. Ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak.
Umiyak siya ng umiyak hanggang sa hindi na niya namalaya na siya'y nakatulog na pala. Pagising ni Fael kinabukasan, nakaramdam siya ng matinding kasabikan nang makita ang isang ambulansyang nakahinto sa tapat ng bahay ni na Lola Loling. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad lumapit dito, umaasang makikita na niya ang matanda at mapakiusapan na tulungan at gamutin ang kanyang ina. Subalit habang papalapit siya, may naramdaman siyang kakaiba. Paglingon niya sa kanyang likuran, isang itim na pusa ang biglang tumalon sa kanya. Galit na galit ito at walang tigil sa pagkalmot sa kanyang mga binti at braso. Sinubukan niyang paalisin ito ngunit mas lalong naging mabagsik ang hayop. Bigla narinig niyang may sumigaw. Pagtingin niya, naroon na si Lola Luling, nakatingin sa kanya mula sa tapat ng bahay. Isang malalim at nakakatakot na titig ang ipinukol niya kay Fael, parang tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nang marinig ng pusa ang sigaw ng matanda, agad itong umurong, naglakad palapit kay Luling at sumiksik sa paanan ng matanda. Tahimik na nakatitig si Lola Luling kay Fael. Ang kanyang mga matay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya kayang intindihin. Nangamba si Fael at napatakbo pa uwi sa kanilang bahay, diretso sa kanyang silid. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi maalis sa isip ang malamig na titig ng matanda. Narinig ng kanyang ama, si Mang Roger, ang kanyang mga yabag, kaya't agad itong sumunod sa kanya. Oh, ano nangyari sa kamay at braso mo? Bakit maraming kalmot ng pusa at may kagat na rin? Inatake po ako ng pusang itim na umatake rin kay Mama. Nalaman ko pong alaga pala ni Lola Loling, kaya pala gano'n na lang ang galit ng pusa kay Mama. Ang ibig mo bang sabihin, nakauwi na ang matanda? Kailangan makausap ko siya para sa ikagagaling ng mama mo. Kumusta na po pala si Mama? Ganun pa rin, walang pagbabago. Ako na pala ang gagamot dyan sa sugat mo. Alam mo anak, nagtataka ako sa braso mong yan. Parang hindi kagat ng ipis yan eh. Parang sinadyang tusukin ng matulis na bagay. Parang karayom. Ipis lang po talaga to, Papa. Napatay ko pa nga po eh. Nakakapagtaka lang at ang tagal pong gumaling. Pero mas matindi po ang nangyari kay Mama kaysa sa akin. Ako na lang po kaya ang makipag-usap kay Lola. Kung ikaw ang makakapagpalambot sa puso ng matanda, o bakit hindi? Natatakot po ko, Papa. Paano kung hindi na gumaling si Mama? Kasalanan ko po ito, Papa. Paano mo naman magiging kasalanan? Ikaw ba ang kumulam sa kanya? Hindi naman, di ba? Saka, alam ko naman na hindi mo ginusto na magkasakit ang mama mo. Matagal na hindi nakaimik si Fael sa sinabi ng kanyang ama. Ni hindi niya matingnan ang mga mata ng kanyang kausap. Tahimik lang si Fael, tila kay lalim ng kanyang iniisip. Nang matapos linisin at gamutin ni Mang Roger ang sugat ng anak, ay umalis na ito sa silid. Doon lamang nagdesisyon ang binata na puntahan ng ina at kumustahin ito. Maingat siyang pumasok, ayaw niyang makagawa ng ingay na maaaring makagising sa ina. Nakahiga si Aling Thelma at tulog. Payapa ang paghinga nito. Naninibago na si Fael sa tahimik na itsura ng kanyang ina. Namimiss na niya ang boses nito at yung pagiging maingay at maligalig. Ngunit ngayong tahimik ito, may kung anong pakiramdam ang bumalot kay Fael. Parang may hindi tama. Parang may kulang. Lumapit siya at marahang naupo sa gilid ng kama. Inobserbahan niya ang bawat hinga ng kanyang ina. Tila binibilang kung gaano kabagal o kanormal ito. Mama? Walang tugon mula sa kanyang ina. Nananatiling payapa ang mukha nito, ngunit sa puso ni Fael, hindi niya maiwasang mag-alala. Mama, kumusta kayo? Biglang bumukas ang pinto ng silid at iniluwanon si Mang Roger. Malungkot ang mga mata nito at halatang halata ang pag-aalala. Hindi na nakakapagsalita yung mama mo. Hindi na yan sasagot sa'yo, anak. Ngunit hindi pa man nakakalapit si Mang Roger ay agad nitong napansin ng parang
pag-iiba ng mukha ng kanyang asawa. Nangingitim ito at may lumalabas na tubig sa kanyang ilong, tenga, bibig at mata. Napakabaho nun at halos masuka si Fael ng malanghapang amoy nun. Mama, anong nangyayari sa inyo? Puntahan mo na si Lola Loling at pakipag-usap ka, anak. Pakiusapan mong mabuti para pumayag silang gamutin ng mama mo. Mama, kapit lang Gagaling ka na. Tatawagin ko na si Lola Loling at Ate Nerissa. Nakikiusap ako, Mama. Huwag ka mamamatay. Mama! Bilisan mo na, anak. Gawin mo ang lahat para makumbinsi sila. Opo, Papa. Habang tinatahak ni Fael ang masukal at makipot na daan patungo sa bahay ni Lola Luling, hindi niya mapigilang umiyak. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga paa habang sinusubukang bilisan ng takbo. Sa bawat hakbang, sumisiksik sa kanyang isipan ng takot. Takot na mawala ang kanyang ina. Panay ang dasal niya na sana'y matulungan ng matanda ang kanyang ina bago pa maging huli ang lahat. Pagdating niya sa kubo ni Lola Luling, nagulat siya sa tanawing bumungad sa kanya. Naroon na naman ang itim na pusa. Nakaupo sa labas ng bahay at nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito'y malamlam ngunit tila nagbabanta. Para bang alam ng pusa ang takot ni Fael at ito mismo ang pumipigil sa kanya na makalapit. Bumaba ang katawan ng pusa handang umatake. Hindi, kailangan ko makausap si Lola. Hindi pwedeng dito lang ako. Nag-ipon ng lakas ng loob si Fael. Alam niyang ang bawat segundo'y mahalaga at hindi siya maaaring umatras ngayon. Ngunit naroon ang pusa. Tila isang harang na handang sumugod anumang oras. Nilakasan na lang niya ang kanyang boses para matawag ang atensyon ng mga taong nasa loob ng kubo. Tao po! Lola Loling! Pwede ko po ba kayong kausapin? Nakikiusap po ako! Lola Loling! Ang ingay mo naman! Ano bang kailangan mo? Ate Nerissa, kailangan namin ng tulong niyo. Ang mama ko. Pagalingin niyo ang mama ko. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na wala kayong matatanggap na tulong mula sa amin? Hindi gagamutin ni Lola ang mama mo. Nakikiusap ako, Ate Nerissa. Hindi pwede. Nakita mo tong pusa, di ba? Galit na galit sa'yo. Ibig sabihin may dala kang malas. Ayaw namin ng ganon. Saka, ang itim kaya ng aura mo. Parang sinasabi na di ka namin dapat lapitan. Ayoko, umuwi ka na. Lola Loling! Kung naririnig niyo po ako, nakikiusap ako. Baka mamatay si Mama. Gamutin niyo po ang mama ko. Sobra na siyang nahihirapan at nagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Umuwi ka na. Wala kang mapapala sa amin. Ate Nerissa, parang awa mo na. Tulungan niyo kami. Ayoko mawala si Mama. Subalit tinalikuran na siya ng dalaga. Naikuyom ni Fael ang kanyang mga kamay dahil sa labis na panggigigil. Hinatid niya ng tingin ang dalaga at tuluyan na nga siyang nawala ng pag-asa nang isinarado na nito ang pinto. Doon niya hindi napigilan ang pag-iyak. Gusto niyang lumapit sa kubo para patuloy na makiusap ngunit nasa harap naman niya ang pusa at nakaambang sumugod anumang sandali na gumawa siya ng hakbang. Laglag ang balikat na bumalik siya ng mansyon. O, kumusta? Ano nangyari? Hindi po nila ako pinakinggan, Papa. Ipinagtabuyan nila ako. Galit na galit sila kay Mama. Nakausap mo ba ang matanda? Hindi po niya ako nilabas, Papa. Ano nang gagawin natin? Teka, ihanda mo ang sasakyan, anak. Dadali natin sa ospital ang mama mo. Sigurado ba kayo dyan, Papa? Napansin ni Mang Roger ang panginginig sa tinig ng kanyang anak. Malinaw na wala na silang oras para maghintay pa. Kailangan ng kumilos at wala na silang ibang mapagpipilian kundi ang dalhin si Aling Telma sa ospital. Hindi na kailangan. Gagamutin ko ang asawa mo, Roger. Sabay na napalingon sa pinto ang mag-ama nang marinig nila ang boses ng matanda. Kasama nito si Nerissa na may dalang basket na naglalaman ng iba't ibang uri ng bote.
Nakakulong din sa maliit na hawla ang pusang itim na umaangil nang makita si Thelma at Fael. Nay, mabuti naman at nagbagong isip ninyo. Hindi na nga sana kasi hindi naman kayo karapat-dapat na tulungan. Lalo ka na, Roger. Pero dahil sa tawag ng tungkulin, sige, gagawin ko. Gagawin namin ni Nerissa. Lumapit ang matanda. Inilabas niya ang mga bote mula sa basket ni Nerissa. Mga bote na naglalaman ng iba't ibang halamang gamot, langis at likido. Wala nang sinayang na oras ang matanda. Nilatag niya ang isang banig sa sahig at inutusan si Fael at Mang Roger na ilagay si Aling Thelma doon. Habang inilalapag nila si Thelma sa banig, tahimik na nananalangin si Lola Luling. Dinampot niya ang isang maliit na bote ng langis at ipinahid sa noo at mga palad ni Thelma. Kasabay nito, marahan niyang binigkas ang mga dasal na hindi maunawaan ni Fael at Mang Roger. Ang mga salitang binibigkas ng albularya ay tila mula sa isang lumang wika, mistulang dasal na may kapangyarihan mula sa kalikasan. Tila kasi lumalakas ang hanging pumapasok sa kanilang silid mula sa bintana. Matapos ipahid ang langis, sinindihan ni Lola Luling ang isang pulang kandila at itinapat ito sa katawan ni Aling Thelma. Ang apoy ng kandila'y kumikislap-kislap, ngunit sa paglapit nito sa katawan ni Thelma, bigla itong umusok ng itim, isang tanda na may masama o kakaibang enerhiya sa katawan ng ina ni Fael. Napakunot noo si Aling Luling. Kulam tubig ang ginawang kulam kay Thelma. Isang pambihirang kulam na kung hindi maaagapan ay maaaring ikamatay ng kinukulam. Kaya pa ba siyang gamutin? Gagaling pa ba siya? Oo, yun kung aamin ang taong may gawa nito sa asawa mo. Fael, may gusto ka bang sabihin? Ako po, Lola. Ako po ang kumulam kay Mama. Ano? Pero bakit? Gusto ko lang po kasing bigyan ng leksyon si Mama. Hindi ko na po kasi matagalan yung ugali niya. Yung pagiging masungit at bungangera. Pati sa ibang tao ganun siya. Akala ko po sa ganitong paraan, matututo siya. Hindi ko po sinasadya, Papa. Leksyon? Fael, leksyon? Sa ganitong paraan mo gustong ituwid ang mama mo? Pasensya na po, Papa. Akala ko po, kung mararamdaman niya ang hirap, magbabago siya Hindi ko po alam na magiging ganito kalala. Kailan ka pa natutong mangulam? Yung maliit na libro sa baul, Papa. Pinakailaman ko po yun. Pero nakasulat yun sa ibang lingwahe Hindi mo kayang basahin yun. May mga larawan po sa libro, Papa. Yun ang sinundan ko para maisagawa ang pangungulam. Tapos yung tubig sa balon, yun ang nagpalakas ng kulam. Patawarin niyo po ako. Ayoko pong mamatay si Mama. Ang baul? Ang mga gamit ng anak ko. Bakit mo pinakialaman ang gamit ni Gloria? Gamit ni Gloria? Anong sinasabi mo, Nay? Mangkukulam si Gloria? Oo, dahil sa'yo, Roger. Umanib siya sa kapangyarihang itim para sana parusahan ka sa nagawa mong kasalanan sa kanya. Hindi nakaimik si Mang Roger. Si Fael naman ay halatang nagulat sa kanyang narinig. Napagtanto na agad niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang papa at sa mga taong nasa kanyang harapan. Hindi lang isang caretaker sa bahay na yon ang matanda. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa tatlo. Tahimik at nakayuko ang kanyang ama. May bahid ng paninisi ang mukha ni Lola Luling at lumuluha naman si Nerissa. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Kailangan na naming magamot ang asawa mo. Lola, ito na pong tamang oras. Mag-aalas 12 na ho. Kunin mo, Fael, ang lumang baul. Agad na kumilos si Fael sunod sa utos ng matanda. Kinuha niya ang baul sa kanyang kwarto kahit abot langit na ang kanyang kaba. Ang mahalaga, mapagaling na ang kanyang ina. Heto na po, Lola. Ipatong mo sa lamesa at pabangunin mo ang iyong ina.
kakailanganin ko ang kanyang kaliwang kamay. Ikaw naman, Nerissa, buksan mong lumang baul at ibigay mo sa akin ng tukarol. Pagkakita sa tukarol ay agad napansin ni Lola Luling na ginamit nga ito at nasindihan. Ito palang ginamit mo, Fael. Hindi mo alam kung anong sumpa ang maaaring gawin ito sa iyong ina o maging sa'yo. Ihanda mo ang sarili mo dahil ikaw ang magiging tulay sa ritual ng pagbawi ng kulam. Gawin niyo po ang nararapat, Lola. Nakahanda po ako. Ibigay mo sa akin ang itim na kandila ni Risa. Heto po, Lola. Pagkatapos po ba nito gagaling na si Mama? Oo, mawawala na ang sumpa sa kanya. Pero may kapalit, Fael. Hindi ka dapat nakikialam ng mga bagay na hindi sa'yo dahil yung ginawa mo may magiging epekto din sa'yo. Ikaw ang nagsimula, sa'yo matatapos. Ngayon na, Nerissa, simulan mo na ang ritual. Sindihan mo ang tukarol at huwag mong hahayaang mamatay ang apo nito. Lola, aray, parang pinupunit ang braso ko. Ang sakit! Biglang bumagsak sa sahig si Fael. Labis naman ang naging pag-aalala ni Roger sa kalagayan ng kanyang anak. Lalapitan niya na sana ito ngunit pinigilan siya ng matanda. Ang mga mata ni Fael ay tumitirik habang hawak-hawak nito ang brasong sumasakit. Agad napansin ni Roger ang mga maliliit na butas sa braso ng binata na inakala nilang kagat ng ipis. May lumalabas doon na tubig. Tila tubig o katas ng isang nabubulok na karne. Lola! Ang sakit! Nagpaikot-ikot ang katawan ni Fael sa sahig, tila nawawala sa katinoan sa labis na paghihirap. Samantala si Thelma, sa kabila ng sarili niyang kalagayan, ay pilit inaabot ang kanyang anak. Nakikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala, ngunit sa kabila ng kanyang mahina at lupaypay na katawan, hindi siya makabangon ng tuluyan. Fael... Ngunit bago pa niya mahawakan ng anak, ay mabilis na hinawakan ni Lola Luling ang kamay ni Thelma at pinigilan ito. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Kailangan niyang tiisin ang sakit para maalis ang sumpang ginawa niya sa'yo. Aray! Tandaan mo, Fael. Ang bawat sakit na nararamdaman mo ngayon ay parte ng iyong pagkakamali. Kapag natapos na ito, alam kong hindi na ito basta-basta mauulit. Kailangan mo magtiis at kailangang buong puso kang magsisi. Lola, nangingitim na si Fael. Bagamat hirap na dumilat ang mga mata ni Thelma, ay pinilit niyang imulat ito upang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Lumuha ito sa matinding awa kay Fael. Baka po hindi makaya ng kapatid kong ritual, Lola. Anong gagawin natin? Ayokong mamatay si Fael. Ayokong mamatay ang kapatid ko. Roger, kumuha ka ng tubig sa balon at yun ang ihugas mo sa mga sugat at pamamaga sa katawan ni Thelma. Gawin mo na ngayon din. Lola, si Fael, kumakalat ng pangingitim sa balat niya. Kumalma ka. Alam kong ginagawa ko. Ngunit kailangan nating maging mabilis. Malakas ang sumpa at hindi biro ang kahihinat na nito. Lola, baka hindi kayanin ni Fael. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya. Habang nag-uusap ang dalawa, si Thelma, bagamat hirap na, ay pilit bumangon mula sa pagkakahiga. Umiyak na ito nang makita ang paghihirap ng kanyang anak. Fael, anak. Unti-unti ay tila tinatakasan na ng buhay si Fael at ang pusa sa loob ng kulungan nito ay umaangil na tila ba may dilubyong paparating. Lola, anong gagawin natin? Ayokong mamatay si Fael. Walang mamamatay sa gabing ito. Pero kailangan nating tapusin ang ritual bago siya tuluyang lamunin ng sumpa. Dumukot si Lola Luling sa lumang baul at kumuha ng isang maliit na bote na naglalaman ng likido. Dahan-dahan niyang binuksan ito at nilagay sa kamay ni Nerissa.
Ibuhos mo to sa mga sugat at sa katawan ni Fael. Siguraduhin mong hindi ka titigil hanggat hindi nawala ang pangingitim ng kanyang balat. Pero Lola... Gawin mo! Ito na lang ang pag-asa natin. Agad na sumunod si Nerissa. Nanginginig ang kamay habang ipinapatak ang likido sa mga sugat ni Fael. Nagsimula itong bumula at kasabay ng mga bula ay unti-unting nababawasan ang pangingitim ng kanyang balat. Subalit, sa bawat patak ng likido ay tila mas lalong napapaso si Fael. Mama! Papa! Masakit! Fael! Huwag ka susuko, anak! Habang tinatapos ni Nerissa ang ritual, si Lola Luling ay bumubulong ng mga dasal at mga orasyon. Umaasang maisasalba pa si Fael bago siya tuluyang lamunin ng sumpa ng sariling pagkakamali. Bumabalik na ang kulay ni Fael, Lola. Magandang senyales yan. Sige, tuloy mo lang. Mas lalong nilakasan ni Lola Luling ang mga orasyon. Papalakas ng papalakas ang hanging pumapasok sa silid. Ngunit pagkaraan nun ay unti-unti na ring bumalik sa dating kulay niya si Fael. May nakita na rin silang pagbabago sa itsura ni Aling Thelma. Bagamat mahina pa rin ito ay bahagya ng humupa ang pamamaga ng kanyang mukha at ganoon din ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig. Wala nang sakit. Tapos na ang ritual. Ligtas na sila. Ngunit pagtingin nila kay Fael ay nawala nito ng malay. Hayaan mo na lang muna ang mag-ina mo na magpahinga. Kailangan nila yan para mabilis na bumalik ang kanilang lakas. Iiwan ko ang 2 botelya ng langis na ito at siyang ipanggagamot mo pa rin sa kanilang mga sugat. Salamat, Nay. Salamat po. Ginawa ko lang ang tama. Ayusin mo ang pamilya mo, ha? Pagsabihan mo ang anak mo na wag na itong uulitin, ayokong maulit na naman yung nangyari sa aking anak. Patawarin niyo po ako. Nabaliw ang anak ko dahil sinubukan kanyang kulhamin noon, Roger, dahil sa pag-iwan mo sa kanya. Hindi niya na kayang pagbawi sa sumpa hanggang sa nagpakamatay siya. Naiwan sa akin si Nerissa, ang iyong anak. Nerissa, patawarin mo ako sa nangyari. Huli na nang malaman ko ang nangyari sa mama mo. Hindi ko rin agad nalaman na nabuntis ko pala siya bago ko siya iniwan. Ako ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pero gusto kong bumawi sa'yo, sa inyo. Kaya ako bumalik dito para mapagbayaran ang mga kasalanang nagawa ko. Roger? Oo, Thelma. Tama ang narinig mo. Anak ko si Nerissa sa dati kong kasintahan na anak ni Nanay Loling. Hindi ko alam na may nasaktan na pala akong babae nang magsama tayo, Roger. Patawarin niyo ako. Wala kang kasalanan, Thelma. Ako ang higit na nagkasala. Sige na, aalis na kami. Tawagin mo na lang kami kapag may kailangan ka. Kinabukasan ay tinawag ni Mang Roger ang maglola at inanyayahan para sa isang munting salo-salo para sa agahan. Hindi na nakatanggi pa ang matanda dahil ipinaramdam ni Nerissa sa kanyang lola na nais niyang mapalapit sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Pagdating nila sa mansyon ay nakita nila si Thelma at Fael na naghihintay at nakaupo sa kusina. Lola Loling, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Salamat po sa pagliligtas niyo sa aming mag-ina. Wala yun na po. Basta dapat natuto ka na sa pagkakamali mo, ha? Opo, Lola. Ay, ako rin ho. Humihingi ako ng tawad sa kagaspangan ng ugali ko. Hindi po ako dapat na naging bastos sa inyo. Kalimutan na natin yan. Pwede naman tayo magsimula ulit, hindi ba? Saka, alam kong natuto na ang bawat isa sa inyo ngayon. Lola, Ate Nerissa, pwede po bang dito na lang din po kayo ulit tumira? Ha? Pero... Pamilya po namin kayo, di ba? At ang magpapamilya, dapat sama-sama. Lola, tama naman si Fael, di ba? Isang pamilya na tayo ngayon.
Baka naman pwede mong pag-isipan. Nagkatinginan si Mang Roger at Thelma. At kapwa nilang inabot ang kamay ng matanda bilang pagpapakita ng kanilang taus-pusong pagnanais na bumuo muli ng isang magandang relasyon. Hindi namin kayo pipilitin. Pero bukas ang tahanan namin para sa inyo, Nay Loling. Kayo at si Nerissa ay parte ng pamilya. Sige na nga. Salamat, Lola. Sa kabilang banda ay biglang natigilan si Mang Roger nang muling magpakita sa kanya ang nakaitim na babae. Nakilala niya ito, lalo na't ipinakita nito sa kanya ang kanyang maaliwalas na mukha na nakangiti. Napangiti na rin si Mang Roger at napabulong ng isang maikling pasasalamat. Alam niya sa mga oras na yon, matatahimik na rin ang kaluluwa ni Gloria. Ang araw na yon ang simula ng pagbabago. Masaya nilang nalampasan ang mga pagsubok na dumating at natutunan na rin nila ang halaga ng pagmamahal at kapatawaran. Sa araw ding yun napagtanto ng pamilya na ang pagpapatawad ay kayang-kayang maghilom sa kahit anumang sugat gaano man ito kalalim. Nagsimula silang magtiwala, magtulungan at mahalin ang isa't isa. Naging mas lalong matibay pa ang kanilang samahan at hindi na hinayaan kailanman na muling bumangon ng anumang klase ng galit na maaaring makasira sa kanilang pamilya.